Ano ang madalas mong ginagawa araw-araw? Kung magpakatotoo ka sa iyong sarili, ang ginagawa mo ba ay naka-align sa iyong goal o sa uri ng buhay na gusto mong mangyari? Ayon sa sinabi ng author na si John Maxwell, you will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Ang katotohanan ay walang tao na instant na naging successful. Bago sila nagtagumpay, naglaan muna sila ng mahabang panahon para gawin ang mga bagay na naghahatid sa kanila patungong success. Sa ibang salita, ang success ng isang tao ay isang proseso. Nagmumula ito sa mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. Hindi ito one-time event at random lang na nangyayari, kundi ito ay resulta o bunga lang ng mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. So ngayon na alam mo na ang success ay isang proseso, tatanungin kita ulit. Ano ang madalas mong ginagawa araw-araw? Mahalagang gawan natin ang improvement ang ating mga daily routine kung gusto nating umunlad ang ating buhay. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 7 daily routine na makakatulong sa iyo na baguhin ang quality ng iyong buhay. Ang mga habit na ito ay madalas na na-underestimate ng karamihan, kaya huwag kang magkamali na i-underestimate din ang mga ito. So kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang routine. Number 1. Gumawa ka ng plano sa iyong araw at mag-focus ka na ma-execute ito. Hindi magiging kumpleto ang iyong araw kung hindi mo ito gagawa ng plano. Pagkagising mo sa umaga, mas mabuting huwag ka munang humawak ng cellphone at mag-browse ng kung ano-ano sa social media. Dapat ay mag-isip ka muna kung anong meaningful na bagay ang gagawin mo at gustong matapos. Dahil kung gagawin mo ito, magiging intentional ka sa iyong mga desisyon. Magagamit mo ang iyong oras sa mga mahahalagang gawain at maiiwasan mo ring madistract sa ibang bagay dahil alam mo kung ano ang iyong priority. Pero bago mo simulang gawin ang ganitong routine, kailangan mo munang alamin kung ano ang iyong long-term goal. Nang sa ganun ay merong direksyon at patutunguhan ang mga ginagawa mo araw-araw. Dahil kung palagi ka lang nagde-take ng action pero wala kang goal, hindi mo rin malalaman kung meron ka bang matatamaan. At once na figure out mo na kung ano ang iyong long-term goal, kailangan mo namang i-reverse engineer ito at i-divide hanggang sa pinakamaliit at manageable na parte. Halimbawa, gusto mong makaipon ng 120,000 pesos sa loob ng isang taon. So ang gagawin mo lang ay i-divide ito ng 12 para malaman mo kung magkano ang iyong monthly goal. At ang iyong monthly goal ay i-divide mo naman sa 4 para malaman mo ang iyong weekly goal. At ang iyong weekly goal ay i-divide mo sa 7 para malaman mo ang iyong daily goal. Ito ang tinatawag na domino effect. Dahil kung na-hit mo ang iyong daily goal, makukuha mo rin ang iyong weekly goal. At connected na ito lahat hanggang sa iyong 1-year goal at kahit pa 10-year goal as long as nag-stick ka lang sa isang habit. Ang ganitong strategy ay maa-apply mo rin sa ibang bagay. Yung mga athlete, artist, entrepreneurs at stand-up comedians, alam nila ang ganitong method. Kaya naman common na makikita natin sa kanila ay meron silang daily routine na related doon sa area o field na magaling sila. Ang mga atleta ay madalas mo yung makikita sa gym o di kaya ay nag-e-exercise sa labas. Ang mga artist naman ay may dala-dalang sketchbook at doon nila ginuguhit kung ano ang nasa kanilang isipan. Ang mga entrepreneurs ay palagi ang nagtatrabaho at nag-aaral kung paano gawa ng improvement ang solusyon ng isang bagay. Ang mga stand-up comedian naman ay nagsusulat ng mga jokes araw-araw. Meron yung sikat na kasabihan na we are all creatures of habit at naniniwala rin ako na majority ng mga decision natin araw-araw ay galing sa habit dahil ang willpower natin ay meron lang limitasyon. Kaya napakabuting mag-develop tayo ng mga habit na makakatulong sa atin na pagandahin ang ating buhay. At meron akong suggestion kung paano gawing habit ang paggawa ng plano sa iyong araw. Matagal ko nang ginagamit ang ganitong paraan at malaking tulong ang naibibigay nito sa aking buhay. Pwede kang gumamit ng kahit anong notebook. Ang gagawin mo lang ay isulat mo ang mga bagay na gusto mong matapos ngayong araw. Kabilang na doon ang iyong daily goal. At kapag nalista mo na ang iyong mga gawain, kailangan mo namang alamin kung alin ang pinakamahalaga sa lahat at gawin mo yung priority. Sa kaliwang bahagi ng papel, isulat mo ang oras ng iyong pagising hanggang sa oras ng iyong pagtulog. At sa tabi ng mga oras na yon, ay doon mo i-assign ang mga bagay na gagawin mo. At sa tuwing natapos mo na ang isang bagay, markahan mo ito at magpatuloy ka sa pagtrabaho ng iba mo pang mga gawain hanggang sa matapos mo ito lahat.
Kapag ginawa mo ito araw-araw, maiintindihan mo rin na simple lang pala ang pag-abot ng isang goal at mararamdaman mo rin na meron kang control sa iyong buhay at nagagamit mo ang iyong oras sa mga meaningful na bagay. Dahil alam mo na ang iyong ginagawa ngayon ay merong bilang at connected ito sa malaking goal na gusto mong maabot. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipaalam sa iyo na mamimigay kami ng libro sa 5 winners ng aming book giveaways. Ang libro na ipamimigay namin ay Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Ang gagawin mo lang para magkaroon ka ng entry sa raffle ay una, panoorin mo hanggang dulo ang videong ito at mag-iwan ka ng like. Pangalawa, mag-comment ka ng iyong mga natutunan. Pangatlo, i-share mo ang videong ito sa iyong FB account at screenshot mo pagkatapos mo itong i-share. At pang-apat, isend mo na gawa mong screenshot sa aming FB page. Ang link ng aming legit na FB page ay nasa comment section. Valid lang po ito hanggang December 31, 2023 at i-announce namin ang resulta sa January 1, 2024. Salamat at good luck sa iyo. Number 2. Maging aware ka sa iyong cash flow. Ang ibig sabihin ng salitang cash flow ay ang movement o daloy ng ating pera, palabas at papasok sa ating bulsa. Kung mas malaki ang iyong gastos kumpara sa income, meron kang negative cash flow. Kung mas malaki naman ang iyong income kumpara sa iyong gastos, meron kang positive cash flow. Ang dahilan kung bakit kailangan nating maging aware sa daloy ng ating pera, yun ay para malaman din natin kung namamanage ba natin ito ng maayos. At dahil araw-araw tayong gumagamit ng pera, mabuting alam din natin kung saan ito madalas napupunta. Para maging aware ka sa daloy ng iyong pera, kailangan mong gumawa ng tracker. At ipapakita ko sa iyo ngayon ang basic method na ginagamit ko sa pag-track ng aking cash flow. Sa isang page ng papel, gumawa ka ng 3 column para ito sa iyong income, expenses, at savings. Sa kaliwang parte ay isulat mo kung ilang petsa ang meron sa buwan na nagtatrack ka ng iyong cash flow. Halimbawa kung 30 days, isulat mo 1 to 30. At every time na makakatanggap ka ng pera, ilista mo ito sa income column katabi ng petsa kung kailan mo ito natanggap. At ganun din ang gawin mo sa iyong expenses. Ilista mo ang iyong mga nagastos araw-araw. Kahit maliit na halaga, ilista mo yan lahat. At pagkatapos ng 30 days, kailangan mong itotal ang iyong income at isubtract ito sa iyong total expenses. At ang resulta na ang magsasabi sa iyo kung na-handle mo ba ng maayos ang iyong pera o hindi. Kung merong natira, mabuti dahil meron kang perang mahuhulog sa iyong alkansya. Pero kung wala, bumawi ka na lang sa susunod na buwan at baguhin mo ang iyong spending habit. Madali mo lang masusolusyonan ang iyong financial problem kung meron kang awareness sa daloy ng iyong pera dahil most of the time, tayo ang may problema at hindi ang ating income. Number 3. Makipag-network ka sa ibang successful na tao. Ang dahilan kung bakit mahalagang gawing parte ng iyong daily routine ang pakipag-network sa mga successful na tao, yun ay para ma-expand mo ang iyong pananaw sa buhay at para na rin magkaroon ka ng motivation sa iyong ginagawa dahil nakikita mo na may mga taong nakarating na sa uri ng buhay na gusto mo. Isipin mo na lang na ano kaya ang mindset mo ngayon kung ang madalas mong kinakausap ay mga successful na tao. Yung mga taong nakafocus lang sa opportunity, yung mga taong hindi takot mabigo dahil alam nila na parte yan ng proseso, at yung mga taong palaging nag-iisip kung paano nila ma-improve ang quality ng kanilang buhay. Paniguradong magbabago rin ang iyong mindset. Meron nga akong nabasa one time na kapag nag-uusap daw ang mga successful na tao, ang pinag-uusapan nila ay ang kanilang mga vision o goal sa hinaharap. Samantalang ang topic ng mga unsuccessful na tao naman ay kung ano ang sitwasyon ng ibang tao. Malaking impact ang naibibigay ng mga tao sa ating buhay dahil kung ano ang madalas nating naririnig at nakikita, doon din natin madalas na binabase ang ating mga desisyon. Kaya kung goal mong yumaman, alam mo na kung anong klase ng tao ang dapat pakisamahan. Number 4. Piliin mong matuto araw-araw. May mga taong masipag pero hindi mayaman dahil kulang sila sa kaalaman. Inilaan nila ang majority ng kanilang oras sa trabaho na hindi naman magpapayaman sa kanila. Medyo prangka ang ganitong statement pero ito talaga ang katotohanan at common na nangyayari ng karamihan sa atin ngayon. Yung nagtatrabaho sila ng mahabang oras para sa minimum na sahod at ang sahod na yon ay sapat lang para umabot sa susunod na sahod. So ano ang solusyon?
Ang solusyon ay matuto ka araw-araw para madagdagan mo ang iyong skills at para ma-increase mo ang iyong value. Kailangan mong i-improve ang mga impormasyon na nasa loob ng iyong utak at kailangan mo ring mag-take ng massive action. Kung gusto mong magnegosyo, pag-aralan mo ang business strategies ng mga successful na negosyo. Pag-aralan mo kung paano mag-market at kung paano i-improve ang iyong produkto. Pag-aralan mo kung paano mag-manage ng pera, kung paano gumawa ng business system, at kung paano magbenta. Kung gusto mo namang mapalaki ang iyong income, kailangan mong pag-aralan ang mga available opportunities na pwede kang kumita ng pera. Kung gusto mong makaipon, pag-aralan mo kung paano mag-budget at manood ka rin ng videos na related sa topic ng personal finance. Pwede mong panoorin ang nagawa na naming video tungkol sa pag-iipon na ang pamagat ay paano makaipon kahit maliit ang sahod at 5 mental tricks kung paano makaipon ng mabilis. Ilalagay ko na lang ang link sa description. Number 5. Iwasan mo ang paggastos ng sobra. Ang paggastos ng sobra ay isang pag-uugali na dapat nating iwasan at hindi dapat ma-develop kung gusto nating yumaman. Dahil kahit gaano pa kalaki ang iyong kinikita, kung napupunta lang ito lahat sa gastos, tapos wala kang ipon at wala ka ring investments, ang dating ay parang nagsasayang ka lang ng oras at pagod. Normal lang nagagastos tayo at magkagusto ng mga material na bagay, pero mas mahalagang mag-stick lang tayo sa ating budget at pagplanuhan ang ating mga major expenses. Mahalagang tayo palagi ang may control ng ating pera. Sa tuwing darating ang iyong income, unahin mo palagi ang pag-iipon at huwag mo munang isipin ang paggastos. At para maiwasan mo ang paggastos ng sobra, dapat ay number 1, magpakatotoo ka palagi sa iyong sarili. Dahil ikaw ang nakakaalam sa iyong mga wants at needs, dapat ay gumastos ka ng nakaayon doon. Number 2, huwag kang magpadala sa social pressure. Kung ano ang meron sa ibang tao, hindi ibig sabihin na dapat ikaw meron din. Ibase mo pa rin ang iyong paggastos sa kung ano talaga ang iyong mga gusto para wala kang pagsisisihan sa huli. At number 3, dapat ay marunong kang mag-manage ng stress. Totoo ang impulse buying, kaya kung wala kang method sa pagmamanage ng iyong stress, mataas ang chance na mapapagastos ka ng sobra. Isipin mo na lang na lahat ng sobra ay hindi healthy. Kung gagastos ka ngayon, kailangan mo ring magtira para bukas. Number 6, gawin mong katulong ang iyong pera sa pagkita ng pera. Isa sa pinagkaiba ng mindset ng mahirap at mayaman ay ang mga mahihirap, nagtatrabaho sila para sa pera. Samantalang ang mga mayayaman, pera ang nagtatrabaho para sa kanila. Kung goal mong yumaman, kailangan mong matutunan kung paano mag-invest at gawin itong parte ng iyong daily routine. Sa halip na ilaan mo ang majority ng iyong oras araw-araw sa pagtatrabaho, gumawa ka ng plano na pera mo naman ang kikilos para sa iyo sa hinaharap. Siyempre, kailangan mo pa rin magsumikap, pero kailangan mo ring haluan ito ng diskarte dahil hindi habang buhay mananatili tayong malakas at kaya nating magtrabaho. Kaya kailangan mo nang magdesisyon ngayon. It's either gagamitin mo ang iyong pera at ilagay ito sa isang asset para kikita ka pa ng ekstrang pera, o gagamitin mo ito para bilhin ang iyong mga luho at ipakita sa mga tao na marami kang pera. Kung gusto mong magkaroon ng financial freedom, alam mo na kung anong desisyon ang dapat gawin ngayon. Number 7, mag-focus ka sa opportunity. Karamihan sa atin ay hirap makagawa ng mabuting desisyon at hindi makapag-focus dahil sa mga negative thoughts. Sa halip na nag-iisip sila ng opportunity kung paano paunlarin ang kanilang buhay, nag-iisip sila palagi ng problema. Pero common na makikita natin sa mga high achievers ay iba sila kung paano mag-isip kumpara sa mga ordinaryong tao. Tinitingnan nila ang problema bilang isang opportunity para matuto. Sa katunayan, lahat ng produkto na available sa mundo natin ngayon ay solusyon sa isang problema. Hindi gumawa si Henry Ford ng sasakyan dahil gusto lang niya itong gawin. Alam niya ang problema ng mga tao noon sa transportation kaya gumawa siya ng solusyon. May mga taong tinitingnan lang ang problema at marami silang opinyon tungkol dito. Samantalang may mga tao namang tinitingnan ang opportunity ng isang bagay at ginawa nila ito ng solusyon. At yan ang 7 daily routine na makakatulong sa iyo para yumaman. Number 1, gumawa ka ng plano sa iyong araw. Number 2, maging aware ka sa iyong cash flow. Number 3, makipag-network ka sa ibang successful na tao. Number 4, piliin mong matuto araw-araw. Number 5, iwasan mo ang paggastos ng sobra. Number 6, matuto kang mag-invest.
At number 7, mag-focus ka sa opportunity. Sa 7 daily routine na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon at sana ay magtagumpay ka.